Hello, hello. Welcome to my channel at Starlight the Keyboardist. In today's content, I'm going to just somehow bring an issue to to some of the teachers um, who are trying to or pursuing to apply in briefly. So here is my case. Na-hired ako sa Preply way back 2021. So at that time also, I was already connected to another ESL platform. So that time, when I was still a newbie at Preply, hindi ko talaga alam pa kung paano siya gumana. So, to make the long story short, because the issue is like this. So, just this year, wala na ako doon sa ESL platform na pinagtrabahoan ko for 5 years. So now, gusto ko nang bumalik sa Preply kasi alam ko meron akong teacher's account doon. So, ayun na, nung nag-try na ako nag-login, hindi na ako makapag-login kasi para bang dinadala niya doon sa student account. So ayun, naghanap ako ng mga baka may mga messages akong nakaligtaan sa past, no, sa pre-play. So ayun nung nahanap ko na meron palang message na hindi ko pala na-comply. So just last year ito mga somewhere in October na nag-iba na pala ang policy ng pre-play. Kapag inactive na yung teacher ng medyo matagal-tagal na, dinidelete nila kapag hindi ito malag in within 30 days. So, unfortunately, hindi ko yun nakita at hindi ako nakapag-log in sa Preply. Kaya siguro, na-delete siya. So, ngayon, nag-contact ako doon sa support regarding about this. So, merong advice na, sige, pwede ka naman mag-reapply, no? So, what you will do is, kailangan mo i-delete fully yung account na yun na, yung student account na naka-register sa kanila with that certain email. So, ngayon, ginawa ko, nag-reapply ako. Ito na ang nangyari. Kasi kaya nga ako nainganyo mag-reapply kasi ang dami naman kasing nagkakalat sa social media, no? Nag-vlog tungkol about na kailangan pa ng preply ng maraming teachers at iba nga dami nga na talaga ng hiring dito, hindi na yung pina-ano-ano ka pa, yung pinapahirapan ka pa, wala na nga yung demo-demo. Basta lahat na makomply mo lang yung lahat na requirements dyan sa online, tapos i-review lang nila. Pero ito yung ano ko, pwede ba yun na in just less than 30 minutes, kaagad kang ma-reject? Pagsabihan ka kaagad na pagsabihan ka kaagad ng unfortunately, hindi yung criteria mo nag-match sa aming mga requirements. So paano yun? 'Di ba nagno-notice sila na in several days pa mag-reply kasi nga ano nila i-check nila yung application mo. Pero paano 'yon? Pwede ba 'yun na ganun lang kabilis? Ganun lang kabilis na in less than 30 minutes after siguro mga 10 minutes lang siguro yung after ako nag-submit doon sa application letter ko, na application ko, ayun na, siguro after a minute, nag-reply doon sa aking email na i-confirm ko lang daw yung email ad ko. Tapos na, dinadala na ako doon sa dashboard. Pero temporary dashboard pa lang naman yun kasi hindi pa naman nila, kumbaga hindi pa nila na-review. Tapos kaagad-agad, mga after 5 minutes nung binasa ko, kaagad i-reject ka. Actually, I already experienced that before ako sumulat dun sa support ng Preplay. Meron akong three cases na nag-attempt akong mag-apply sa kanila in three separate accounts, pero yun pa rin ang nangyari. So bakit ganun na para bang meron bang ganun na para bang
discrimination sa aking ano ba na para namang discriminated ka na parang ayaw ka agad. Ganun ka agad kabilis ba mag-review na hindi ka kaagad qualified? Sinabihan ko na nga sila na actually mayroon na akong more than 6 years of experience tapos ganun na lang kabilis ba sila mag-reject. So in my case, kung sino man yung mga teachers dito na nakaranas din ng ganitong ganitong case, so pwede bang paki-advise kung ano ba ang gagawin para makapag-proceed talaga ako doon successful. Actually, hindi na nga ako, actually nag-reapply na lang ako kasi na-delete yung teacher account ko dati. So dati pa yun, wala pa akong masyadong experience noon sa teaching online. Ngayon na may teaching online experience na ako, ganun kaagad sila mag-reject. Ganun ba yun? So I hope na kung sino man yung makabasa dito or makapanood sa aking video, they can respond me on how to do that or kung meron pa bang other pamaraan na mapansin yung application ko aside from writing to the support. Ngayon nagra-write na ako doon sa support, ewan ko kung anong magiging response nila doon. So, I hope to get some comments from this content. And thank you so much for watching. So I hope to see you again soon. Goodbye.